May integridad at kakayahan. Yan daw ang katangian ng mga bubuo sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Sisilipin din daw pati proyekto ng mga nagdaang administrasyon. Para bigyan ng mukhang balita, may live report si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Pops J, nilabas na ng Malacanang ang Executive Order 94 na bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Batay sa EO, tungkulin ng ICI na mag-imbestiga, mangalap at mag-evaluate ng ebidensya at intelligence reports laban sa mga opisyal, empleyado ng gobyerno at mga individual na idinadawit sa anomalya at irregularidad. Alinsunod sa magiging findings, may kapangyarihan sila na magrekomenda ng isasampang reklamong kriminal, civil o administrative, maging ang pagpapataw ng preventive suspension ng public officials at employees. Para sa mabilis at epektibong investigasyon, maaari rin silang maglabas ng subpoena at magrekomenda sa Department of Justice ng mga isa sa ilalim sa Witness Protection Program o yung magiging state witness. Sakop din ng kapangyarihan ng ICI na irekomenda o hilingi ng pag-freeze o pag-seize ng assets, funds at mga ari-arian ng mga pinaniniwala ang dawit sa anomalya. 3 ang bubuo sa ICI. Isang chairperson at 2 miyembro na kailangang may kakayahan, integridad at malaya o independent. Mayroon namang executive director na magsisilbing secretariat. Mayroon siyang ranggo at privileges ng undersecretary. Pops J, minamandato rin ng ICI na magbigay ng buwan ng ulat o report sa Office of the President sa pamamagitan niya ng Office of the Executive Secretary. Pops J? Julie, anong year ang sakop ng iimbestigahan nitong ICI? Pops J, iimbestigahan ng ICI yung infrastructure projects, hindi lang yung flood control projects sa loob or sa nakalipas na 10 taon. Ibig sabihin ang sakop niyan, yung huling taon ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, yung buong administrasyon, buong 6 years ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung unang 3 taon naman na tong administrasyong Marcos. So from 2022 hanggang ngayon 2025, sakop yan lahat, Pops J, ng magiging investigasyon. Na una na rin naman sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin actually na kung may mga masisilip nga din daw na posibleng anomalya sa mga nagdaang administrasyon, makakasama rin talaga dito sa magiging investigasyon ng ICI o yung tinatawag nating Fact-Finding Commission. Malawak pala ang coverage, Julie, ano? Mahaba, Pops J, ang coverage nito, no? Hindi ang noong una inaasahan na yung mga lumutang lang ngayong 2022. Pero kung maaalala mo, Pops J, si Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niya na nung na Duterte admin, mismo si FPRRD, may nagpakita siya ng resibo na umamin daw na meron ding ghost projects noong kanyang time. So, yun yung posibilidad kung bakit yung buong dekada, Pops J, 10 taon, kung bakit nakalipas na 10 taon yung ginawang sakop nitong investigasyon. Okay, Julie, ano raw ang posibleng mangyari kung hindi makikipag-cooperate ang isang opisyal o iba pang iniimbestigahan ng komisyon? Pops J, pwede nga sila patawan ng preventive suspension, lalo na yung mga opisyal ng pamahalaan at mga empleyado rin ng gobyerno. Para sa mga individual, Pops J, pwedeng magpasubpoena itong para silang korte, may subpoena powers itong ICI para sila maipatawag o mag-appear o humarap kung kinakailangan nga dito sa investigasyon. Julie, sino-sino ba ang matunog na bubuo sa ICI gaya nung ilang beses na nating gustong malaman? Wala pang opisyal na pangalan, Pops, ngayon. Wala pang opisyal na pangalan, Pero ayon sa report, lumabas ito kanina, bago makakumpirma or mailabas itong EO, sinasabi nga nakabilang dyan sina Senior Associate Justices Antonio Carpio at Stella Perlas Bernabe. Pero si Carpio, Pops J, nakausap na tinanong na ng One News, nakuha na ng komento. Ang sinabi niya, wala pa raw siyang impormasyon tungkol dito. And hanggang ngayon, hindi pa rin natin malaman, Pops J, kung sino talaga yung bubuo. Aside from them na lumabas ngayong araw, alam mo naman, ang mga nakalipas na araw or even weeks before, lumabas na yung pangalan ni Torre, ni Mayor Magalong na nauna na rin nag-deny at si Singson. Julie, kailan nga ba inaasahang pangalanan yung mga magiging miyembro ng ICI?
Papsi, kung pagbabasihan yung naging pahayag ng Pangulo, 48 hours, within 48 hours, ngayong Oo. araw na dapat yun, ano? Kasi actually, lagpas ang biruan nga namin dito, nako, lagpas na ng 48 hours. Kasi nung sinabi niya yan sa Cambodia morning, mga around 10 or 11 a.m. So, nagulat tayo na EO lang yung inilabas ngayon kasi kanina parang may abiso rin na asahan or Oo. posibleng magkaroon or mag-anunsyo nga rin ng presidente. Julie, Pero dahil wala nga, ano ba ang nagiging babantayan rason? pa rin. Oo. Ano ba ang nagiging rason o dahilan? Bakit hindi pa mapangalanan? Wala bang mapapayag? O nahirapan silang kumumbinsi? Ganun ba? Oh. Actually, Popsi, hindi nga natin Oo. matukoy, ano? Kasi Oo. parang maraming pagkakataon. Simula pa namin kahapon ito binabantayan and kahapon dalawa ang event ng Pangulo. Sumubo kami doon pa lang sa morning event niya sa Manila Strategy Forum. Wala, sumubok din doon sa hapon. Hindi rin naman nagbigay ng ambush interview. And then sinisingal na namin simula pa nung hapon kahapon kasi sabi nga namin, sa inyo nang galing yung deadline na 48 hours, ano? Oo. Pero Wala pa rin. kahapon, Oo. sabi nga, meron pang natitirang araw. So ngayon, na day 2 kumbaga ng pakikipaghabulan. Kanina kasi nasa event din ng Pangulo, wala ding Oo. naging pahayag o walang naging ambush interview, Pops. Kaya hindi namin alam. Actually, Oo. sabi nga namin, si Presidente ba ang iniintay natin dito or Oo. through Undersecretary Claire Castro ba or through ES ba? Pero kasi si ES, nagsalita na rin siya before na pinapaubaya niya or hahayaan niya na ang Presidente ang magsalita. And sa abiso rin naman kanina, si Presidente rin daw yung magsasabi kung sino nga yung bubuo ng komisyon. Mukhang sa sobrang espesyal kinakailangan, Pangulo pa ang mag-announce, ano? Ng mga miyembro. Okay, Julie, ano ang iba pang aktibidad ng Pangulo ngayon? Kanina umaga, Pops J, kumpleto yung First Family sa Marcos Day. Yan yung 108th birthday anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Doon na umattend ng Thanksgiving Mass ng First Family, sina First Lady Liza Araneta Marcos, Presidential son Sandro Marcos, Simon at Vini. Present din si Governor Cecilia Araneta Marcos dyan sa pagdiriwang na yan. Nagbigay ng talumpati ang Pangulo. Ang sabi niya, ang iniwan daw na legacy ng kanyang ama ay yung pagsiservisyo sa publiko at yung pagsasakripisyo. Ang hiling niya palagi daw ingatan ng publiko at pangalagaan yung kanilang integridad at Pops J, doon daw sana mapunta ang publiko lagi sa right side of the history. Yan yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ano. And aside from that, meron pa kasing ilang mga activities ang PCSO na mahagi din sila ng mga medical equipment doon naman sa Imelda Cultural Center, dyan pa rin yan sa Batak. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.